Ito ang smart condominium unit. Bakit? Nakita niya, voice command and everything. Naku, ang laki pala ng ginastos nila dito. Sobra. 1 year in the making po ang unit na ito kasi pasadya po lahat. At tignan niyo naman, one of a kind ng chandelier. 4 lang sila sa Pilipinas na meron. Tapos yun, so nag-usap kayo ni Mamo. Sabi niya nga, I mean, just for your vlog, sabi niya, hindi ka magaling na singer, hindi ka rin magaling na komedyante. Kasi alam mo sa Facebook, medyo nakakasawa. Alam mo na, mag-post ka lang na sa beach ka, may mag-message na sa'yo na, alam mo na, musta sis, yung gano'n. Alam mo na yung sunod niyan. You don't need to explain to everyone. Pero yung mga tao na biglang, yung post ko na yun, sabi ko, I will be posting some pics and videos for our vacation kasi yun ang vision ng asawa ko, trabaho. So magbabakasyon, 2 linggo, yung mga ganun lang. Yung nangyayari, pag nagbabakasyon kami, laging afternoon, maraming ganyan-ganyan. May sakit yung ganito-ganyan, baka gusto mong bumili ng ganito-ganyan. Nag-aabang ka lang, ay nag-post ng may nasa beach, tapos tsaka iisipin agad may pera. Oh. Meron ka ba mga tinuring na kaibigan? Yung close Kasi dun sa work ko na, ganun din naman. Pero syempre, limited yung nalalaman nila sa akin. Dahil? Nadja-judge ka. Daming mga kung ano-anong haka-haka ang nangyayari. So parang nag-decide ako nito na sabi ko, ililimit ko yung exposure ko dito sa mga tao. Hindi naman deserve. Wala ka naman magagawa pag ginudge ka. Whether you explain yourself, na-judge ka na. Ngayon, mag-iwan ka ng message para sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho sa gabi. Hindi rin ako perfect para magano, pero yung sinasabi, sobrang ano lang to, okay maging masamang tao. Magmahal ka ng totoo, makisama ka ng totoo, huwag kang etyoserang palaha. Yung kausap mo, tapos after ganyan-ganyan, marami kang chikadora, kalok. Totoo yun, iba talagang nagagawa ng yung barkadang maayos. Yes, of course. Kasi may barkadang masaya, may barkadang maayos, may barkadang bad influence. Kaya mamimili ka, choice mo talaga eh. Yeah, sabi ko, thankful ako sa mga nakakasama ko, saka mapinipili kong kasama. Totoo. Kasi naniniwala ako sa kasabihang tell me who your friends are and I tell you where they live. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog at syempre eto na po ako. Nandito na tayo sa dining table ni Dane na kung saan isang kasamaan po natin ang nakakaluwag-luwag talaga sa buhay. Eto na po siya. Hello Dane! Hi Kuya! Ayan, welcome to my vlog! Salamat, thank you for inviting. Ang nakakagulat. Ay naku, syempre ang pinipicture ko kasi sa vlog ko yung mga naging buhay na mga naging sing-along host, kung saan na sila napadpad, bakit ka tumigil, ganito, di ba? Simulan natin kilalanin si Dane. Eto na. Dane, kailan ka nagsimula sa sing-along bar? 2009. Saan ka kumakanta nun? Sa Fab, kay Mamo. Ito yung library, yung katabi nun. Lounge na, lounge natin. O yung kanta-kantahan lang po doon, yung walang comedy doon, talagang singer-singeran ka doon, di ba? Acoustic. May mga comedy din naman yung setup nun. Pag gusto mo mag-perform sa The Library, doon ka muna isasalang ng konti, yung kakit lang. Until pwede ka nang iganon sa... Parang yun ang training ground. Kind of, yung yes. Kind of. Oo, doon kita nakikita talaga. Yes, at hindi nyo po naitatanong, kapit-bahay ko po to si Dane. Kabatian ko na, hi, hello. Kasi nga, super baguhan po siya noon nung nakikilala ko siya. Pero batian po kami, hindi ako supladan, no? Pero bago yan, Dane, ang pinili mo, di ba, C? C is my screen name kasi yung totoong pangalan is Dane Arceo. Pinalitan natin ni Mamo kasi mukhang Chinese and everything. So, mas maganda siyang pakinggan. Bago ka nag-sing-along, ano muna ang ginagawa mo sa buhay? My first job was I worked in a bank in HSBC. Tapos, nagturo ko ng English for Koreans online nung wala pa yung mga ano. And then, I was introduced to Mamu. So, pilit-bit ako ng mga kaibigan ko doon kasi may hilig akong kumanta. Yung college, di ba? Parang nakakatuwa, nagsisimula ako makanta-kanta. Hindi ko sabi ang galing-galing ko ha. Pero yung pag kumakanta ko, yung namimigay yung mga ibang table ng 5 piso o bucket ng beer. So, yung mga kaibigan ko, pinakilala ko kay Mamu. Pero natapos mo pala ang college mo? No. May few units na hindi na ano. I wish I could, pero yun. Sayang. Ilan kayo magkakapatid, Dane? We're 6. I'm the eldest. Ang mama at papa mo, intact pa sila? They're separated.
na. May ibang family na yung papa ko, si mama, yung kasama namin dito. Wala naman, wala pa. Ikaw kasama kami pa lang. Ilang taong ka tumagal sa Sing-Along? 2009 until 2014. Kasi that time, yun na yung I took over Fab. From 2014 to 2017. Tignan mo ha, sa kanya na yung Fab. Parang gano'n. May pera ka na talaga nun? Hindi naman. Parang nakilala ko yung husband ko na ngayon. Tapos yun, so nag-uusap kayo ni Mamo, ano yung mga pwedeng namin maging bagong venture. Tapos nakitaan niya ako ng kasi sabi niya nga, I mean, just for your vlog, sabi niya, hindi ka magaling na singer, hindi ka rin magaling na komedyante. Ganun, ganyan. Pero magaling ka na moderator, mahusay kang negosyante. Kasi pag ako nagdesisyon yung may ganun ako yung tingin-tingin, sa kahit saan, yung pag may mali. Pag tama, yung ganun siya. Habang sinasabi sa'yo ni Mamo na hindi ka magaling kumanta, hindi ka naman komedyante, anong feeling mo nun? Okay lang. Hindi naman ako hindi ka na-hurt? No, hindi ako na-hurt. Kasi ang turing ko kay Mamo is mentor talaga. Siya yung naniniwala talaga sa akin. Saka kahit naman sinasabihan niya ako na hindi ako magaling, pinapasahan niya ako ng mga Rocky Tay. So, sinusunod-sunod niya rin ako. So, lambing niya lang siguro sa akin yun. Pero yung introduction ko sa pagnenegosyo talaga, galing kay Mamo. Siya nakakita. Tanong muna natin kung magkano ang kita mo dati sa Fab. I started ang TF sa Fab mga 500 na, year 2009. Tapos ilang taon ka bago mo na-acquire yung Fab? 5 years, mga gano'n. 5 years, tapos ikaw na. Ako na, nag-took over na. Yung Fab po, yun po yung katabi ng library dati. Talaga makikita mo, doon yung mga nagkakantahan. Tapos eto na. Kasi nakita kita, nag-aral ka sa abroad. Yes. Sa party ka nga. Sa France. Anong tinake up mo doon? I'm taking the French language kasi doon ako nakatira. So I need to really study, not just a packet study. Dinala na siya po ng partner niya. Anong pangalan ng partner mo? Regis. Saan kayo nagkakilala ni Regis? Sa Fab. I was singing then. Para sa'yo talaga yan. Mahal na mahal ko yung ginagawa ko dati. I mean, parang wala. Money is no object for me. Wala talaga. Natutuwa lang ako sa mga pinagagagawa ko sa buhay. Ini-enjoy mo lang. I was 4 years before I met my husband, si Regis. So nakita ko siya. Yun ay, may ganun yung... May spark. Maano ako mag-perform, kuya. Pag set ko. Hindi ako yung tamad-tama. Alam mo yung dito na yun. Sipag-sipagan ka. Hindi. Sa akin, hindi. Talaga masipag. Natutuwa ako. Gusto ko nag-engage sa mga tao. Then, nung na-meet ko yun, first time kong hindi sumampa ng isang buong gabi. I was just drinking with him. And then, nagchikahan na kami. First boyfriend mo ba to? Ever? Hindi naman. Nagka-boyfriend ka ng Pilipino? Oo. Tapos ito si Regis, first boyfriend mo na foreigner? We started as friends for 4 months. Tapos email pa. Grabe email. Kasi parang last night niya sa Philippines. Tapos dupunta siya ng Fab. Tapos nakita niya ni Mama. So nagpakilala, ganun. Everyday nung nagkakilala kami, for 4 months, bagong naging kami, email, walang Facebook, walang notification, wala. Talaga nagsusulat kami, parang letter talaga. Grabe. What happened to you? Pero ini-expect mo ba na magiging ganito ang buhay mo sa kanya? Hindi. Basta alam ko, mahal na mahal ko siya. Ganun lang. Anong trabaho niya din? He's working in the construction industry. Ngayon, technically, construction manager. Ganun. Isa siyang engineer, architect? By profession, he is a civil engineer. Pero his work right now is nagpa-project director na nagpa-promote na. Yun. So, yung team niya, and then siya, pinapadala siya iba-ibang bansa to make infrastructures. Nung nakilala mo siya, hindi na kayo naghiwalay? Oo. I mean, at first, we were in LDR kasi yung trabaho niya, I live here in the Philippines, tuloy-tuloy lang yung buhay ko, negosyo. Tapos nagkikita kami at least twice a year. Kung pupunta ng Pilipinas o pupunta ako sa kanya o magkikita kami halfway, depende sa schedule. Until nag-COVID. It's hard for me to go elsewhere kasi, di ba alam mo na, parang kung hindi ka naman connected, hindi ka papalabasin ng bansa. Yes. Unless talagang blood-related. That's when we decided to get married. Saan kayo kinasal? In France. Pinapunta ka niya doon? Lumipad ako noon, mag-isa lang ako sa airport. Lumabas talaga ako. Malakas ang loob mo talaga? Yeah. Laban kung laban ka talaga? May mga inhibition sa una, ganyan. Pero pag napag-isipan kong tama, ilalaban. Oo. Pero balikan lang natin saglit sa pamilya nyo. Sure. Kamusta yung pamilya nyo ba dati? Okay naman. I mean, yung papa ko is a seaman. Kaya pera kayo. Hindi naman. I mean, saka marami rin kami magkakapatid. Imagine mo, nag-aaral kami lahat sa private. Times 6 lagi lang. Alam mo Grabe. yun. So, anong sabi ng mami mo nung nagpakasal ka sa foreigner? Oh, she's very proud. I mean, unfortunately, nung time na nagpakasal kami is naka-lockdown ng buong mundo. So, Zoom lang lahat. Yung wedding Yung wedding sa Zoom. Yung mga sa Pilipinas kasi they cannot come in. Grabe. Anong sabi ng tatay mo? He's very, very happy. Saka super supportive yun ever since bata Saka ako. out ka naman talaga sa kanila. Never ka naman naglihim sa kanila, di ba? Meron namang paglilihim ng konti.
like, sinabihan ako ng papa ko na na school, bawal mag-boyfriend. Pwede ka maging bading, pero bawal mag-boyfriend. Napanindigan mo naman yun nung nag-aaral ka? Napanindigan naman, so pinapakilala kong best friend. Jusera. Tapos, ito na ang buhay mo. Wala kang ginagawa sa abroad. Nag-aaral ka lang. Nag-aaral, tapos of course, inaalagaan ko yung asawa ko doon. So, taong bahay ka? Hindi naman. I mean, half of the day, wala rin ako kasi nasa school ako or may mga activities kailangan gawin. Tapos may dalawa kaming pets. So, full-time, walang help eh. Inaalagaan asawa ko, yung bahay, yung dalawang dogs, yung sarili ko. Dami nun ah. Happy ka na doon? Hinahanap ko pa din ang Pilipinas. Iba pa rin ang saya ng Pilipinas. So, parang nakakamiss. Minsan pag may narinig ako nagtatagalog, parang yun. Pero happy. Wala naman akong like what I said, punasan ako talaga, wala akong reklamo. Yung masaya lang ako lagi. Madali ka makontento. Oo, wala akong demand sa Hindi mo namimiss yung mga kapatid mo, mama mo. Nagkikita-kita kami lagi. Whenever I'm here, talaga nag-organize ako ng isang Tapos, pag nagpupunta ka dito, ilang years ka bago ka nagbabakasyon? At least twice a year. Kasi may negosyo. Ay, isa pa yan. Nakita nyo naman. Negosyante. Ano nga yung negosyo mo dito sa BF Resort? Sa BF Resort, yung Dane's Hideout, Pansit Batil Patong. So, yung pansit ng Tugigaraw, yung... Doon ba ang probinsya nyo? No, hindi ko alam yung lola ko, Waray, Tacloban, gano'n. Pero yung pagkain na yan, nagustuhan ko yun, nakain ko yun sa Malate. Nung nag-fab pa ako, when I tasted this pancit, sabi ko, eto yung susunod kong negosyo. Alam ko agad. And then, yun na, I went to Tugigaraw for 10 days for R&D para kilalanin ng suppliers, the history, the chef, everything. Sakay araw-araw yun para malaman ko kasi ang binabring it ito Metro Manila. So, mahirap na hilaw ka. Kailangan legit. Alam mo, hindi kita nakilala na ganyan ka pala. Kala ko easy-go-lucky ka lang dati. Kala mo lang. Napakaseryoso mo rin pala sa buhay. Ayoko lang nung gano'n. Napapag-usapan lang naman. So, pero as much as possible, I want light lang din talaga. Saka panganay din ako eh. So, tinuruan ako ng papa ko mag-responsable. So, hanggang ngayon, nag-extend ka ng help sa family mo? Oo naman. For as long as I can. Kung anong pwede kong matulong. At saka yung partner mo mukhang okay. Inaalaw ka niya. Kasi may foreigner na gano'n, hindi, di ba? Sa tama. Saka also, pamilya na rin yun kasi by law. Kamusta yung part ni Regis? Masaya. I mean, unfortunately, both of the parents passed away. Magkasunod nung COVID season din. Brothers and sisters still have? He has one brother, tapos may family. May 4 na kids and everything. Tapos na-meet ko yun. Pamilya din, napakababait na mga tao. Walang Hindi mo ba alam na napakaswerte mo? Siguro sa lahat na nanonood ngayon ng mga kasama natin sa bar, sa sing-along, napakaswerte mo. Alam ko naman, saka nagpapasalamat ako sa maliliit na bagay. May ultimo yung kunyari natutulog ako, yung kama maayos, nagpapasalamat ako niyan. Hindi alam ng mga tao yan. Akala nila, kasi alam mo naman, I mean like you don't need to explain to everyone, di ba? Pero lahat maliliit talagang, natutuwa ako sa lahat, laging lahat nagpapasalamat. And I'm teaching everybody that. My staff and everything, you have to be grateful. Huwag pinag-uusapan ng ibang tao. Pag wala tayong customer, huwag kayo nagkukumpara. We have to work on our own, mga ganun-ganun. Saan ang galing libro mong ganyan? Maglibro-libro. So, mahilig ako magbasa ng mga self-help books, tapos mga business books din. So, doon ko natutunan yan. Saka sa buhay din. Ayoko ng nega. I swear to God. I swear to God. Minsan nga, ini-scroll ko kasi meron tayong 251 friends. Di ba, konti? Na mga common friends namin. Pero never ko siya kasing nakita, nakasama nito, kasama niyan. Hindi lang ako ma-post ngayon sa Facebook. Pero may IG ako. Pinapost ko yung buhay ko dun sa Kasi alam mo sa Facebook, medyo nakakasawa. Alam mo na, mag-post ka lang na sa beach ka, may mag-message na sa'yo na, musta sis, yung gano'n. Alam mo yung sunod niya, yung gano'n. Oo, eto na. Speaking of yung mga post-post, parang nabasa ko yung post mo na parang hindi nangangamusta pero nag-aas ng help, di ba? Naiirita ka sa mga ganyan, di ba? Kahit naman sino eh. Technically, yeah, of course, nakakairita. Kasi parang hindi naman sa dito, marami kaming tinutulungan, kuya. Marami kaming tinutulungan. Wala kami pinupost ganyan-ganyan. Especially kids. Wala kami mga anak. Basta marami kaming tinutulungan. Pero yung mga tao na biglang, yung post ko niya, sabi ko, I will be posting some pics and videos for our vacation kasi yun ang vision ng asawa ko, trabaho. So magbabakasyon, 2 linggo. Yung mga ganun-ganun lang. Yung nangyayari, pag nagbabakasyon kami, laging afternoon, maraming ganyan-ganyan. May sakit yung ganito-ganyan. Baka gusto mong bumili ng ganito-ganyan. May insurance. So hindi man lang nangangamusta. Yung biglang yung sabi ko, kumakabuti. Tapos baka pwedeng kang pa-donation. Yung parang hindi naman tayo nag-uusap. So before I posted this post, hindi mo rin naman ako kinakausap. Bakit kung kailan yung panag-aabang ka lang, ay nag-post ng may nasa beach, tapos tsaka iisipin agad may pera, may extra, di ba? Hindi nila iniisip, lahat naman tayo, meron tayong madudukot may pera tayo. Pero kasi hindi nila naiisip na meron tayong pinaglalaanan. Tsaka akala na porket maraming pera, wala nang pinoproblemang pera. Just kung hindi nyo lang alam kung sino pa yung maraming pera, sila pa yung maraming bayarin. Oo naman. Di ba? Kaya anong piniem kita, sabi ko, eto gusto ko magiging inspirasyon to para sa aming
kaming lahat na nandito sa Pilipinas na nagtyaga. Talagang self-made. Inaral mo lahat, marating mo yung posisyon mo ngayon. Hindi rin naman, I can say that also kasi ang dami rin tumutulong sa akin ng mga tao. First off, yung asawa ko talagang lahat ng gusto kong pasuking venture, suporta siya. Pero hindi ko naman basta ganun, ialagaan ko. Lahat ng bibigay, palalakihin ko. Hindi mo sinasayang yung chance. Hindi. Sa trabaho talaga. Bakit may ganyan kang ugali? Ano ba yung naranasan mo dati nung bata ka? Bakit natatakot kang maghirap? Ito ba yung right words? Hindi naman. Kasi marami ako nakikitang tao nagsisimula. Nagsisimula sa mga negosyo. Tapos pag humirap ng konti, binibitawan. Ako nang sabi ako sarili ko na pag may sinimulan ako, of course, alamin mo kung gusto mo talaga yan. Pagpapatuloy mo. Saka ang pagninegosyo, para siyang work. Hindi naman siya yung parang simulan mo lang yan, mga anak na ng mga anak yan. Hindi. It's like a kid. You have to take care of it. Sino nagmamanage pala pag wala ka? Right now, it's my sister, luckily. Tapos yung mga on ko, like si Ate Connie, siya pa rin since 2017 nung nag-open ako. Iyon ang pinakamaganda. Yung meron kang tauhan na nag-stay sa'yo. Ang ibig sabihin kasi nun, maganda kang amo. Marunong ka, may puso ka. Yun ang pinaka-importante. Oo naman. Grabe, ang lalim mo pala, no? Diba? Akalain mo. Akalain mo na. Walang ka-dance-dance. Oo, hindi. Iniisip ko lang talagang harot lang to si bakla. No. Kabaliktaran pala nang nakikita ko sa'yo yung personal mong buhay. Hindi mo namimiss ang sing-along. Namimiss ko actually, napipiko na nga sa akin si Mamo. Kasi eto yung bakasyon ko na to, pinapabalik ako ni Mamo. Mag-set ka sa library. Nahihiya na kasi ako. Gusto ko siya. Wala akong problema sa ganun. Kaso minsan, nahihiya ako kasi hindi ka naman basta kakanta lang eh. Makikisama ka ng ilang oras sa ilang maraming tao. So parang kaya ko pa ba yung ganun. Pero super thankful ako, lalo na kay Mamo. Salamat na alam mo yun na yung talaga ayaw akong bitawan. Tapos ayaw ko yan. Bibigyan na naman ako ng isa pang bait-bait lang. So parang hindi niya ako nakalimutan kaya lamal ko yun si Mamo. Kasi nakitaan ka ni Mamo ng itong taong to porsigido sa buhay. For the success. Yun ka talaga. Sobrang pagpupursige mo, ang layo-layo ng narating mo. Hindi ko siya tinitignan eh. Ang layo-layo hindi. Walang ganun. Wala. Parang feeling ko ako pa rin to. Alam ko na nakikita ka sa BF Resort. Nung nag-separate ng ano ko, nawala ng sasakyan, ganito, ganyan. Nakita ka ta, sabay na kita paloob, ganito, ganyan. Sige kuya, salamat. Yung mga memory ko, yun pa din. No? Hindi ko siya binibilang kuya. Aside sa restaurant mo sa BF, ano pa ang mga negosyo mo? Ang next kong project is pasukan ng realty, mga rentals. Kasi yung setup namin nasa malayo kami. So, ang hirap magpatakbo ng negosyo talaga. Negosyo. So, mas madali sa amin na magganito yung mga 6 months, 1 year, ganyan-ganyan. At least kaya namin kontrolin. Medyo yung maintenance hindi ganun ka. Like a restaurant and everything. Sinasabi ko sa'yo na gusto ko to, pangarap ko to for the future talaga. Kasi real estate is here. I mean, alam mo naman yan. Yes. Tapos ito ang smart condominium unit. Bakit? Nakita niya, voice command and everything. Naku, ang laki pala ng ginastos nila dito. Sobra. 1 year in the making po ang unit na ito kasi pasadya po lahat. At tignan niyo naman, one of a kind ang chandelier. 4 lang sila sa Pilipinas na meron. According to sa nagbenta, mahal ko na-etchos ako. Sobrang na-overwhelm ako sa nakikita ko sa'yo at lalo na sa narating mo. Sobra. Meron ka ba mga tinuring na kaibigan? Yung close ha? Kasi lahat naman tayo. Ako kasi marami kong close. Pero iba yung super close na nasasabi mo yung totoong gusto mo. Diba? Meron ka nun? Meron naman. Usually yung mga kaibigan ko na yan, yung mga kaibigan ko nung mga kabataan ko. Kasi dun sa work ko, ganun din naman. Pero syempre, limited yung nalalaman nila sa akin. Dahil? Kasi tumatanda na eh. So, nafe-filter na. Saka yun yan, nadja-judge ka. Daming mga kung ano-anong haka-haka ang mangyayari. So, parang nag-decide ako nito na sabi ko, ililimit ko yung exposure ko dito sa mga tao. Hindi naman deserve. Tama. Na makita yung ganyan. So, inaano ko lang siya sa pamilya ko, sa mga tao talagang hindi ako ginajudge yung ganito ganyan. I mean, wala ka nang magagawa pag ginudge ka. Whether you explain yourself, na-judge ka na. Basta sa sarili mo tama ikaw at wala kang inaapakan tao, okay yun eh. Ganun. So, ang saya-saya namin, yung mga kaibigan ko pa rin ngayon, usually mga negosyante din, mga restaurant owners, ganito ganyan. Si Mamo, tinuturing ko siyang kaibigan kasi wala mo na ako nakitang talagang always for the betterment of everyone. Usually mga leaders, natutuwa ako sa kanila. Kasi ang dami ko natututunan. Ewan ko, may pagka-sapiosexual ako. I'm always attracted to people who are more intelligent than me. Perfect. Tarko. Ang beauty queen yung sagot mo. Iba ka. First time po lang namin mag-usap ng ganito. As in, walang orientation po ito. Basta salang, pakang camera, usap tayo. Real reaction, real time, lahat po. Real po. Wala po itong fake. Kaya nakita yung mga, meron ka pa ba mga dreams? Dream ko, huwag magkasakit.
Yan ang una-una sa akin, sa pamilya ko, sa mahal ko sa buhay, sa asawa ko and everything. Kasi pwede tayong magkaroon ng goyar, ng Gucci o ng property kung saan-saan. Pero pag may nararamdaman kang kirot, yun yung makikita mo talaga. Yun ang kinakatakot mo talaga. Oo, yung ganun. So hindi mo siya may enjoy. So as much as possible, as early as now, at least I'm trying to be a good person to everybody. Yung pwede ko lang ba rin siya, not saying na yung mga kaya lang po namin, mga maliliit na bagay na pwede namin itulong. For example, sa mga tauhan ko, yung inaalagaan ko yan. Matagal ko nang na-ROI ang Day Inside Out, pero tumutuloy-tuloy lang yan para sa kanila yan. Galing. Yeah, sabi ko, thankful ako sa mga nakakasama ko, saka mga pinipili kong kasama. Totoo. Kasi naniniwala ako sa kasabihang tell me who your friends are and I tell you where they live. Ha? Ganon. Totoo yun, iba talagang nagagawa ng yung barkadang maayos. Yes, of course. Kasi may barkadang masaya, may barkadang maayos, may barkadang magulo, may barkadang bad influence. Kaya mamimili ka, choice mo talaga kung anong gusto mo sa buhay mo Yes. Kaya ikaw lang talaga ang galing ng management mo para sa sarili mo. Ano pang pinagdarasal mo? I mean, consistency sa ginagawa ko, huwag akong maiba ng direksyon. O dun sana yung world peace naming gera, mayat maya. Maliit yan pero talagang pinagdadasal ko yan. Lagi ko pinagdadasal na sana i-bless pa ako ng malala para makatulong pa rin ako ng malala. At least may ma-inspire ako ng malala. Kaya inano ko tong interview kasi di ba sabi ko, kuya, ganito ganyan. Totoo to, o lang just to. Pinapanood kita sa France, so nawawala yung homesick ko. Nakakatuwa ako yung parang, ito yung mga katrabaho ko, ito yung mga kaibigan ko, tapos may yung hindi ako kilala ko yung galing ganda ng content. Tapos dumating na ako, ikaw pa rin pinapanood ko, sabi ko, kuya, mag-dinner tayo, ganito ganyan. Naglakas loob ako i-message ka, tala, para magpasalamat sa'yo kasi naaliw ako. Tapos bigla i-interview, bakit? Ba't ako interviewin? Ganun. Pinag-isipan ko yun kasi nga nahiya ako. Sino ba naman ako? Alam mo yun? Alam mo, sabi ko nga kailangan makita ng mga kasama natin, isa kang very good example sa aming lahat. So kaya nga, I'm happy for you. Sobra. Thank you. Ngayon, mag-iwan ka ng message para sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho sa gabi para mag-guide mo sila. Di ba? Go, Dane. Hindi rin ako perfect para pero yung sinasabi, sobrang lang to, huwag kayong maging masamang tao. Yan ang isa sa mga talagang inaano ko. Parang mag-i-invest ka dapat ng mabubuting mga gawain kahit hindi nakikita. Talagang dapat yan yung mo kasi babalik yan So if you're doing something bad in your life, then that's what will you receive afterwards. So lahat, magmahal ka ng totoo, makisama ka ng totoo, huwag kang etyoserang palaka, yung kausap mo, tapos after ganyan-ganyan, marami kang chikadora, kaloka ka. So yung maging totoo lang kayo, kasi naniniwala ako sa karma ng Buddha, what goes around comes around. So ako ngayon, nag-i-invest ako at least sana naman ng mga good karma para bumalik. Naisip ko yun, yung resto mo, sabi ko nakita mo to si Dwayne, kahit wala, tumatakbo yung negosyo niya. Bakit? At ang tagal-tagal na po ng negosyo. Yung mga katabi niya doon, nagpalit-palitan na, pero yung sa kanya, hindi pa rin. It's always a good relationship to your lessor, to your employees. Mahal ko sila. Sabi ko nga, nagtatrabaho na lang ako para sa mga taong to. Makita mo, ang saya-saya. Iba tong vlog po natin ngayon ito kasi isa sa mga success story na na-feature ko dito sa Romel Chica Vlog. Gawin natin siyang inspirasyon. Pag ginawa natin siyang inspirasyon, magkakaroon po tayo ng ganitong Sa ako yan, sabihin ko lang sa'yo, na-inspire mo din ako dati pa. Kasi nung nagsisimula kami, nakikita ka na namin sa kakapitbahay ka namin sa isang magandang secured exclusive subdivision. So alam mo yun, bihira din yung mga stand-up comedians talaga na nakapagpundar, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng bahay. Tinitignan din kaya kita dati, masabi ko, ang bongga to si Kuya Romel. Ay, lang ko. Naging maayos, kasi maayos Silently, tinitignan ko lang yung mga ganong bagay. Tapos natutuwa ako sa kanila. Nakita mo, binalik ko na kagad sa akin ng papuri. Ikaw ito pinupuri-puri ko. Ay, gano'n naman talaga. Totoo yan. Pero alam mo, sobrang natutuwa ako sa'yo. Sana dumami pa ang gusto mong matulungan. Kasi meron kang planong tumulong talaga pa. Hindi lang itong tinutulungan mo to. Dadami pa ang gusto mong tulungan. Magagawa mo yan. I believe sa lahat ng ginagawa mo, nakukuha mo dahil pinagtatrabahuhan mo. Ang ganda ng kwento ni Dane. Tapos kailan ka ulit babalik sa France? In July. Tapos babalik ko ito bago magpasko siguro. Thank you very much, Dane. At syempre, wave mo yung mga friends mo na mga namimiss. Go! Yan, hello sa mga kaibigan ko. Hello sa mga nanonood ng Romel Chica Vlog. I'm so happy to be here. Maraming salamat for supporting Kuya Romel. And sana supportahan niyo pa sila. Sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko, to all my friends out there, lahat sa France and everything. Hi to you guys there. At mga kachika, mind you, hindi lang po ito ang unit ni Dane. Tumpa po sa isang building doon na mas malaki. Nako! Congratulations! I'm so happy for you. God bless you always. Stay healthy and
stay pretty. Ganon. Thank you very much. So mga kaibigan, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Posh. Ganon. So, eto na ang pagkain namin for today's video. Galing sa kanyang restaurant na ang pangalan ay Dean's Hideout. Sa BF Resort po yan. At syempre, matitikman po natin yan. Anong special, di ba? Tapa ng kalabaw, pansit batid paton, tugigo raw lang dunisa, Ilocos Bagni. And Gotong Batangas. Gotong Batangas. Diyos ko, saan ka pa? Sarap. Ito po yung kalamansi. Alam natin. Pipigain po natin. Pipigain po natin dito sa sibuyas. Kung gusto niyo pong matikman yan, naku yan. Paminta. Ito po yung toyo ng tugigaraw at saka suka ng tugigaraw. Nalo na. Ito po inahalo po natin. Lalagay po natin dito sa sibuyas na may paminta. Gusto niyo po na manghang, pwede niyo pong lagyan ng Sili. May chili sauce. Ayan. Ito po, Ihalo dyan. pwede pong on top or pwede niyo ihalo. Kasi po pagka maalat, mas maganda po yung on top. O yung batil. Tapos ito naman pong batil, pwede pong maglagay ng konti at pwede po natin hinuin. Salamat, ate! Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.